Ryan, kumusta ang sitwasyon dyan sa EDSA Shrine? Monica, sa ngayon ay normal pa rin ang sitwasyon dito sa EDSA Shrine. Maghapon namin minonitor itong EDSA Shrine, maging yung People Power Monument sa malapit lamang dito, pero wala tayong nakita na mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nakita natin kaninang umaga dito, yung mga kritiko ng dating Pangulo kung saan ay nagsagawa sila ng programa doon sa loob ng simbahan dito sa EDSA Shrine. It's a waste of time kasi at this point the Armed Forces of the Philippines is very professional, the Army is very professional, and we follow the chain of command. Walang nakikitang banta ng kudeta sa Philippine Army ayon kay Commanding General Lieutenant General Roy Galido kasunod ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon dahil sa kasong crime against humanity kung saan naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. And we focus more on why we exist. We exist to protect the sovereignty of our country and most especially preparation for our defense. Tiniyak ni General Galido na lagi silang nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police at nakahandang tumulong sa anumang banta sa seguridad ng bansa. Aniya, hindi makikialam ang Philippine Army sa usapin ng politika, lalo na sa umiinit na usapin hinggil sa sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. This is what we call cognitive warfare. And napaka-importante that we are always aware of the truth and the process that is being undertaken. Sa isang mensahe, sinabi ng tagapagsalita ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, hindi nila saklaw ang pag-aresto sa dating Pangulo dahil ito ay usapin ng pagpapatupad ng batas. Tiniyak nito ang kahandaan ng Sandataang Lakas sa anumang banta at pinabulaanan ang mga espekulasyon ng kaguluhan o pagkilos ng militar na mananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa bansa. Hinikayat din ito ang publiko na maging mahinahon at igalang ang batas. Aniya, dapat bigyan ng halaga ang pagkakaisa at hayaan ng legal na proseso ang umiral. Samantala, pinaigting ng PNP ang police visibility sa EDSA Shrine simula pa kahapon. Nagbabantay ngayon sa EDSA Shrine ang Eastern Police District at Quezon City Police District. Kahapon pa ng alas 11 ng umaga sila nagbabantay sa lugar, kasabay ng pagdedeklara ng heightened alert status ng PNP sa bansa. After the incident is generally peaceful po yung Metro Manila. Yun nga lang ito, may monitor po tayo na alleged public assemblies in the coming days, pero it's just a news po na hindi pa po na babalidate. Pero just the same, ready po yung NCRP for any public assemblies po na gano'n. Wala pa ring namomonitor ang pulisya na pagtitipon ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, tiniyak ng pambansang pulisya na ipatutupad pa rin ito ang maximum tolerance sakaling sumiklab ang protesta sa naturang lugar. Ang 24/7 deployment po yung EDSA Shrine. Pero yung US Embassy at saka EDSA Shrine po. Yung Liwasang Bonifacio, alam naman natin na yung Liwasang Bonifacio ay isa pong declared po na tourism park. May malapit po tayo na PCP doon na nagmomonitor. Monica, kanina may mga naririnig tayo na magkakaroon ng hunger strike dito sa EDSA Shrine, yung mga sympathizer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon wala pa tayong nakikita. At yung ating mga pulis dito, hindi natin alam kung hanggang saan kailan sila mananatili dito. Ito kasing EDSA Shrine ay nahahati sa dalawa dahil boundary ito. Yung mismong shrine ang nagbabantay doon at regular na nagbabantay yung naidagdag kahapon itong mga taga-Eastern Police District na nandito naman sa labas nitong perimeter nitong EDSA Shrine. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Nakanlay.